Ni hao, magandang araw. Ngayong araw ay December 24 na nga at ilang oras na lang magpapasko na. Dito sa Taiwan ay hindi nga nagsiselebrate ng Pasko. Pero meron namang Christmas lights at Christmas decor tuwing Pasko. Pero hindi nga katulad sa atin na may salo-salo tuwing Pasko. Pero syempre, iba pa rin talaga yung Pasko natin sa Pilipinas. At dahil nga desperas ng Pasko ngayon, may lechonan doon sa kabilang barangay. Sa tagal ng panahon, ngayon na lang ulit ako makatikim ng lechon. Kaya dadayo na nga ako doon. Ginamit ko na nga tong mamahalin kong sapatos. Nasa 300 NT ba naman yan? Uy, mahal na nga yan para sa akin, hihi. At dahil malamig nga din sa labas, kailangan natin magsuot ng jacket. Pero nasa 16 degrees lang naman, kaya lang yung lamig. Kaalis na nga ako, tinala ko na din tong basura para maitapon ko na. Tapos maglalakad na naman ulit ako papunta dun sa bus stop. Bakit kasi ang layo ng bus stop dito sa amin, uy? Tsaka bawat oras lang din yung daan ng bus dito. Kaya kapag naiwan ka, mag-aantay ka naman ulit ng isang oras. Pagdating ko nga ng Chunan Station, bumili na muna ako ng makain. Hindi pa nga ako nakapag-umagahan at tanghalian, baka nga ako'y himatayin. Buti nga sana kung may sasalo pag ako'y himatayin. Hihi. May ilang minuto pa nga naman bago dumating yung train, kaya kumain na muna ako dito sa gilid. Okay na to, pang takip gutom. Mamaya na ako kakain ng madami. Ubos na naman yung isang plato nito. Lechon ba naman yung ulam ko? May mga gumagawa nga rin ng lechon dito sa Taiwan pero napakamahal nga lang. Dumating na nga din yung train kaya dali-dali na akong bumaba. Baka maiwan na naman ako. Ilang beses na nga ako iniiwan eh. Uy, wag ganon. Hihi. Sakto, pagdating ko dito, inihanda pa nga nila. Lechon belly nga lang tong gagawin nila dahil ito lang yung mura. Ang mahal naman kasi kung buong baboy, uy. Pagkatapos nga, nag-set up na sila dito sa labas. Ramdam ko na din yung lamig at namamanhid na yung kamay ko. Akala ko nga ako lang yung manhid, pati kamay ko pala. Ang tagal naman pala maluto to, mga nasa 3 o 4 na oras. Hindi ko na nga matiis yung gutom, kaya kumain na muna ako. Sakto, may burger ngang binili si Jowa. Dito na nga rin muna ako sa loob, ang lamig kasi dun sa labas. Saka wala din naman akong maitulong doon. Nagpabili na nga rin ako ng balot, mga nasa 10 peraso yata to. High blood yung abot ko nito ba? Hihi, bumalik na nga ako doon pagkatapos ng 2 oras. Naaamoy ko na nga yung bango ng lechon. Pero hindi pa nga din luto kaya bumalik na muna ako sa loob. Dahil inutusan nga akong maghiwa nito. Pero ito talaga yung pinakaayaw ko. Palaban nga ako sa lahat ng pagsubok sa buhay pero sibuyas lang pala yung magpapaiyak. Hay nako, pinakaayaw ko talaga to. Napakababaw ba naman ng luha ko. Pagkatapos ko nga maghiwa ay binigyan ako nito ni Jowa. Favorite ko nga tong stuffed toy. Ang cute nga nito, may kapatid na yung babae kong Stitch. Dahil Pasko daw, ito na lang yung regalo niya. Binalikan ko na nga sila, inabot na nga ng gabi, hindi pa rin naluto. Mga nasa 3 oras na yata yan. Ang lamig na nga dito sa labas at sumasakit na din yung ilong ko. Eto talaga yung problema naming matatangos yung ilong tuwing winter. Charot lang, hihi. Saglit na nga lang daw to at maluluto na. Mga nasa 1 oras pa nga. Dahil pagod na nga sila, pinalitan ko na muna. Tsaka maganda nga dito banda kasi mainit. Siguradong maluluto na nga to. Naka number 3 ba naman yung ikot ko. Pero mukhang nasunog na nga yata. Pagkatapos nga ng ilang oras, mga 4 yata, ayun, naluto na nga din. Apakaluto nga niya at lalong mas masarap to kasi mainit pa. Anong oras na nga din at hindi pa kami nakakain. Kaya hiniwa na nga nila para makapaghapunan na. Hindi na nga rin ako makatiis at gustong gusto ko na matikman. Kaya kumuha na nga ako nitong balat. Napakasarap nga talaga kapag minsan ka lang makakain. Huling kain ko nga nito nung umuwi pa ako ng Pilipinas. Tsaka sinabayan ko na din ng kanin. Sigurado pagkatapos ng Pasko, high blood talaga yung abot namin dito. Hindi pa pala tapos yung kainan, may New Year pa. At dahil ako daw yung nahuli at pinakamadaming nakain, ako daw yung maghuhugas. Pero okay nga lang, nakalibre naman. Dito nga sa aming dorm ay may konti ding salo-salo. Birthday nga din ng isa naming kasama. Hindi man namin kasama ang aming pamilya, ganito naman kami kasaya kapag magsama-sama. Kinabukasan ay araw na nga ng Pasko. Dito sa abroad ay hindi nga uso yung pahinga. Kaya kahit Pasko at nakakatamad nga magtrabaho, wala kaming choice kaya papasok pa rin. Hindi nga uso yung Pasko kapag marami kang bayarin. Minsan nga napapaisip na lang ako, ang unfair naman ng buhay. Buti pa nga yung tambay maraming pera. Samantalang kami kakasahod pa lang wala nang natira. Pero wala ganito talaga yung buhay. Kaya saludo ako sa lahat ng OFW na magpapasko na hindi na naman kasama yung pamilya. Laban lang, malay mo next year makakauwi na rin tayo. Kaya ngayon pa lang, simula na nga natin mag-ipon. Hihi, hanggang dito na lang ulit. Bye!